Okay, G. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. Magandang araw everyone. Welcome sa podcast ng grupo namin na pinamagatang IoT in Action, Disaster Risk Management in the Philippines. We are your hosts, and today we're going to talk about how IoT and sensor technologies are being used to manage disaster risk here in the Philippines. Kasama ko today sina Renz, Daryl, and Nazarin. Each of us will dive into different aspects of this critical topic. So let's get started with a brief overview of why disaster risk management is so important dito sa Pilipinas. Alam naman nating lahat na ang Pilipinas ay prone sa iba't ibang natural disasters tulad ng bagyo, lindol at pagbaha. Kaya importante ang Disaster Risk Management o DRM. Pero what's interesting is paano nagagamit ang IoT at sensors sa sector na ito. Ang IoT o Internet Things ay tumutukoy sa mga devices na connected to the internet na kaya mag-collect at mag-share ng data. Sa DRM, ginagamit ito to monitor, detect, and respond to disasters para mabawasan ang damage at makatulong sa mabilis na responde. So, paano na ba ginagamit ang IoT sa DRM dito sa Pilipinas? One example is the flood sensors na ginagamit ng ilang LGUs, especially sa mga flood-prone areas. May mga sensors na naka-install sa mga river systems na under bridges at real-time silang nagre-report ng water levels. Pag tumaas na ang tubig beyond a safe level, nakapagbigay agad ng warning ito sa mga tao. Another example is earthquake detection systems, katulad ng ginagamit ng PBOX para sa mga earthquake sensors. May network ng mga IoT-based sensors na nakakabit sa fault lines, and they help provide quick detection and alerts sa mga communities. These systems play a huge role lalo na sa mga lugar na matataas ang risk tulad ng Metro Manila dahil sa West Valley Fault. May papakita kaming mga videos na nagpapakita kung paano ginagamit dito sa Pilipinas ang mga IoT systems at ang mga sensors. Life-saving ang tech natin today pagdating sa disaster management, lalo't may banta ng malalakas na ulang posibleng dalhin ng nagbabanjang La Nina. Isa sa features niyan, built-in alarm at warning signal kapag may baha. Tara, let's change the game! Matapos ang intense na init na dala ng El Nino, malakas na pag-ulang dala naman ng La Nina ang pinaghahandaan. Wala pa man yan, matindi na ang ulan sa ilang lugar. Gaya sa Carmen, Cebu, kung saan patay ang 7 sakay ng pickup na inanod ng flash flood. Para maiwasan yan at para makatulong sa disaster management, inondohan ng DOST at Mandawi Local Government ang Project Poste. May sensors ito para sa rainfall and flood data at early warning device in one. Built by a team of physicists and engineers mula sa University of San Carlos dito sa Cebu sa pangunguna ni Dr. Roland Emerito Otadoy. The Poste Kit is actually a life-saving project. Yung disaster rescue units, dapat prepared sila na darating yung baha, yung rescue at saka yung mga tao ma-evacuate. Ang Poste Kit, designed for easy installation sa mga lamppost o electric post. Meron itong rain gauge na kumukuha ng rainfall intensity data o lakas ng ulan at digital staff gauge na kayang ma-detect ang pagtaas ng baha.
at matitrigger ang alarm at warning signal pag umabot ito sa mapanganib na flood level. Subukan nga natin. Meron tayong tube dito pansamantala para makaipon tayo ng tubig para ma-monitor natin at ma-test natin itong poste kung gumagana yung sensor niya. Ito na, nag-ano na siya, nag-alert na siya. Success ang ating simulation ng poste. May version din ng grupo para sa water level ng ilog. We cannot use staff gauge in the river because if the current is strong, that will be carried away. So we use a non-contact sensor. Gamit ang radar or radio detection and ranging water level sensor. Nag-i-emit ito ng radio waves para makuha ang water level. Yung problema dito sa Cebu, yung baha. Kasi pang kunting ulan lang, babaha kaagad. At saka yung malala pa yung flash flood. Kailangan namin ng warning system para mawarningan yung mga tao na darating yung baha. Real-time ang pag-transmit ng data mula sa poste na magiging available sa isang web portal para sa publiko. Sa ngayon, may 7 target area na silang paglalagyan ng poste kits dito sa Mandaue City at 2 ang balak na nilang ma-install ngayong buwan. Ngayon, tignan naman natin ang isa pang video tungkol sa pag-apply ng IoT sa mga local disasters na pwede mangyari sa ating bansa. Tinatayang halos 6 na milyong kataong sumali sa Metro-wide shake drill ng MMDA. Kabilang dito ang iba't ibang eskwelahan sa Metro Manila at naging malaking tulong naman ang makabagong teknolohiya upang magbigay ng babala kung sakaling magkalindol. Nagpapatrol, TJ Manoto. Sa maliit na preschool na ito sa New Lower Bicutan sa Taguig, wala man silang mga sirena at alarm. Nakaabang sila gamit ang ABS-CBN TV Plus habang nanonood ng Knowledge Channel. Biglang pumasok ang emergency signal ng digital TV box para ipaalam ang hudyat ng earthquake drills. Nag-drop, hold and cover ang mga maliliit na bata at matapos ang 1 minuto, lumabas sila ng school at naghintay sa open area sa kalsada habang nakakapit pa rin at nagsasama-sama. Pinapaliwanag namin sa kanila kung anong dapat nilang gagawin sa pagdating ng ganitong pangyayari. Ang black box o ABS-CBN TV Plus Digital TV ay may kakayahan na magpadala ng emergency signal sa mga targeted na lugar para sa iba't ibang sakuna gaya ng bagyo, tsunami at storm surge. Kahit anong channel ang pinapanood nila, mabilis na mabibigyan sila ng babala na kailangan ng mag-evacuate at may sapat pang oras na makalikas ng lugar. Sa Taguig Elementary School naman, maayos din ang pagresponde ng mga estudyante sa alarma. Matapos ang drop, hold and cover, may mga estudyante pang gumamit ng floor mat para takpan ng mga ulo sakaling mahulugan ng anumang bagay. Sa mga universidad, isa ang PUP na nakilahok sa Metro-wide earthquake drill ng MMDA. Bagamat may ilang mga estudyante na hindi sinundan ang 45 seconds na drop, cover and hold na maaari makabawas sana ng injury, karamihan sa kanila ay nakalabas ng maayos sa kanilang campus oval kung saan ang assembly area. Gumawa din ng iba't ibang senaryo ang PUP gaya ng stampede, chemical explosion, sunog at maging isang building collapse. Meron namang ilang mga estudyante na nakasunod nga sa drill pero hindi na kayanan ng init na mabilad sa araw at nahilo at hinimatay. TJ Manotok, ABS-CBN News. Ngayon naman na napanood na natin ang mga video na yon, pakinggan naman natin ang isa sa aming mga kagrupo tungkol sa mga potential impact and future applications patungkol dito. Ang ganda ng role ng IoT at sensors in saving lives. Pero may potential pa for more applications. For example, imagine integrating drones with IoT systems para ma-monitor ang situation sa hard-to-reach areas after a disaster. Pwede rin silang magdala ng relief goods o magbigay ng real-time video footage sa mga rescue teams. In fact, may mga ganitong initiatives na sa ibang bansa, so possible din itong i-adapt ito sa atin. Another is a smart siren systems na automatic na mag-activate
pag may detected hazard like strong winds, floods, or volcanic activity. Napaka-relevant ng IoT in helping us prepare and react better to disasters. Sa Marikina, gumagamit sila ng IoT-based flood sensors na nakakonect sa kanilang disaster response center. Tuwing tag-ulan, nagiging mahalaga ito kasi mabilis silang nakakapagbigay ng warning at na-evacuate ang mga tao bago tumaas ang tubig. Isipin nyo, noong panahon ng Typhoon Ulysses, thousands of family ang nawarn agad dahil sa ganitong sistema. Another example is Project NOAA na initiated ng DOST. Ginagamit nilang IoT at sensors technology para ma-predict ng potential hazards through their advanced weather monitoring systems. Nakatulong ito sa pagbibigay ng accurate weather forecast at warnings, especially pagdating sa flash floods and landslides. Papakita namin dito kung paano pinapagana yung alarm system sa Marikina River. Makikita nyo dito kung anong mga alarma tumutunog kapag gaano kataas ang tubig sa Marikina River. Ngayon naman na narinig na natin ang mga local case studies, bakit di natin hingin ang mga opinion ng aking mga kagrupo tungkol sa mga challenges and considerations na pwede pang mangyari? Pero hindi rin simple ang implementation ng IoT solutions dito. May mga challenges tayo tulad ng infrastructure, hindi lahat ng lugar sa bansa ay may strong internet connectivity, lalo na sa mga remote areas. Mahal din ang mga IoT devices at sensors, kaya minsan kulang sa budget ang local government units para i-deploy ang technology na ito. Another challenge is yung adaptation ng mga new technologies. Kailangan din natin i-train ng mga local disaster management teams para gamitin systems ng maayos. Bago tayo dumating sa conclusion at summary namin, bakit di natin panoorin muna isa sa mga initiated na project ng DOST tungkol sa Project NOAA? Ang NOAA, nagsimula yan noong pagkatapos ng sendong. Pagkatapos ng sendong, naisip ng gobyerno through Secretary Montejo ng DOST ay gamitin yung mga research and development products or development ng lahat para integrate, para magamit sa ating disaster risk reduction efforts ng bansa. At ito nga ay naging pangalan ay NOAA. Ito ay programa. At yung programa na yon ay nabubuo dahil sa maraming proyekto na may pondo. Yung NOAA mismo, walang pondo yan. It's a name that integrates all of the projects that are funded. At ang model din yan ay ang multidiscipline. No? Kasi hindi lang naman forecasters ng NOAA din. No? Mahalaga sila, ang mga forecasters. Pero sa disaster efforts, kailangan natin ng maraming mga minds. No? Kailangan natin ng, kasi issue ito ng survival. No? So
ibig sabihin, the best minds on how to solve the problem must work on the problem. Kaya ang NOAA ay nabubuo ng hindi lang mga scientists at engineers. Maraming mga social scientists. Maraming mga kahit artists, communications experts. Importante ang isang holistic na pananaw sa problema ng disaster. Ito ay hindi lang tungkol sa weather. Ito ay isang malawakang problema na apektado ang lahat at kailangan. Ngayon naman na narinig na natin ang mga applications, overview, at ang mga potential impact at mga local studies na sinabi namin kanina, bakit hindi natin pakinggan ang ating host tungkol sa summary at mga final thoughts na aming pwedeng sabihin tungkol sa podcast na to? So, overall, napaka-promising ang role ng IoT and sensor technologies in disaster risk management dito sa Pilipinas. These technologies can help save lives, reduce damage, and provide quicker response times. But of course, there are still challenges that needs to be addressed, like better infrastructure and technology training. Moving forward, IoT can become a game changer for disaster-prone countries like ours, especially as more innovations come along. And for the final thoughts, Para sa akin, ang IoT at sensors ay hindi lang tech trend, kundi essential tools para sa disaster at preparedness and response. Kaya sana mas ma-implement pa ito sa iba't ibang part ng bansa. For future applications, IoT could integrate with other emerging technologies like AI or even satellite systems para mas maging advanced ang monitoring at response strategies. It's exciting to see where this will go. Kung gusto nyo pang malaman ang iba pang mga projects tungkol dito, bisitahin nyo ang Project NOAA or tumulong kayo sa mga local initiatives for disaster preparedness. Like, let's make sure na maging resilient ang mga communities natin. and that wraps up our discussion on IoT and disaster risk management here in the Philippines. So thanks for joining us today, and we'll see you on the next episode. Bye.